Hello po, welcome po sa channel natin. Ako po si Kuya F, isang licensed civil engineer at saka licensed master plumber. So dito po sa vlog natin, share natin yung series ng mga formulas na gagamit natin sa ating trabaho using Microsoft Excel. So marami sa atin ngayon na halos lahat gumagamit na ng Microsoft Excel para i-track yung mga inventories, mga spreadsheets na kailangan natin para ma-monitor yung mga revenues, profits, etc. So, dito sa construction, una talaga is yung bill of quantities, bill of materials, yun, Excel talaga yung kailangan natin. So, sa ibang field naman, ibang profession, lalo na sa mga teachers natin dyan, kapag compute ng mga grades, so, ang dami nating mga estudyante, o yung mga grades natin, yung mga quizzes, so, nire-record din natin yan sa Excel. So, dito, yung channel natin, meron akong dalawang ginawang situation. So, yung una is yung general, at tapos yung pangalawa is yung sa construction. So, yung general, it's up to you na lang kung i-adapt nyo kung paano nyo siya i-handle kasi nagbigay lang ako ng certain item na magagamit. So, yung ginamit ko ng mga item is parang pang-business siya. So, para naman sa field ko as a civil engineer, nagbigay din ako ng example para sa pag-compute ng mga materials na magagamit sa construction. So, kung meron ka namang business, maliit na business, yung magagamit mo din to pag-calculate ng mga produkto o yung mga items na binibenta mo. Itatackle natin yung pinaka-importante, pinaka-basic na formula. So, unti-untiin lang natin. So, una tayo sa pinaka-basic hanggang sa mag-level up tayo hanggang ma-reach natin yung mga pang-expert na level na mga formulas. So, yung pinaka-basic talaga is yung sum at saka product. Pag-aralan natin at matutunan natin kung paano siya gagamitin. So, lahat sa atin, o marami sa atin na alam na kung paano gamitin ito. Pero kung ikaw yung isa sa hindi komportabling gamitin ito, so para sa iyo itong video na to. So, let's get started. So, makikita natin itong table na ginawa ko. Meron tayong listahan ng mga prutas. So, itong prutas na to, meron tayong apple, orange, lemon, melon, tsaka banana. So, meron din naka-designate na ilang piraso. So, itong apple may 3 piraso, orange, 2, lemon, 5, melon, 1, at saka banana, 10 piraso. So, meron ding naka-designate dito na presyo kada prutas. So, merong tig 20 na apple, 15 pesos naman yung orange, 25 pesos yung lemon, yung melon, 75, so, yung banana, 10 pesos. So, disclaimer lang, hindi ko alam kung magkano yung presyo ng melon. So, nag-assume lang ako ng 75 pesos. So, para sa mga nagtitinda ng prutas dyan, so, correct me if I'm wrong. So, fruits table yung ginagamit ko dito as a general. So, pwede naman natin gagamitin to kung hindi naman fruits like students. Kung ikaw ay isang guro, so students, tapos name dito ng mga estudyante mo, tapos ito grade siguro. So, ito, iba na naman yung presyo. Magbabago depende sa paggagamitan natin. Dito, gagamitin lang muna natin, example, yung mga prutas. So, ito, kadalasan, kukunin mo yung presyo. Kung ikaw yung nagtitinda, entrepreneur nitong prutas na to, so kailangan mong ma-compute yung revenue. Ano ba yung kikitain mo? So, minus capital lang naman yan. Kung meron ka ditong revenue, ganun lang naman yung mga computation ng as a finance. So, revenue, tapos kung meron kang capital dito, kung magkano capital, tapos meron ka profit. Yung mga ganun lang naman yan. So, depende sa inyo. So, dito, hindi lang itatakil yung capital sa profit kasi sunod-sunod lang naman yan kung matutunan nyo itong formula na to. So, yung tanong natin dito, bakit hindi na lang diretso i-compute? So, pwede naman to kahit mata-mata lang to, kaya lang naman. So, ikakalkyo natin, madali lang naman. So, okay lang sa situation kung may 5 items lang. O what if kung ikaw as nagtitinda ka, hindi ka naman pwedeng 5 lang yung kumbaga items mo. So, siyempre, nangangarap tayong maraming items. So, what if marami ka ng prutas dito na aabot ng 100 na items. So, ito kasi 5 items lang to. So, what if meron ka ng rambutan, lansones, at saka etc. etc. Kung sa prutas yan. What if ibang items like chinelas, tindang tela, sapatos, mga ganun. So, tapos may iba't ibang brands pa yon, iba't ibang presyo, iba't ibang sizes. So, marami kang items na i-consider. So, kung ikakalkin mo yung mata-mata, hindi na yun posible kung mga ganyang mga karami na items. So, dito, naglagay lang ako ng 5 items para sa
example natin. So, for the sake lang na matutunan natin yung example, i-consider lang muna natin to na practice. So, ito, kung may 5 prutas dito, para makompute yung revenue, so ita-times lang naman tong pieces times price. So, marami na may alam natin dito kung paano siya i-compute. So, kung kayo ay hindi pa komportable o hindi pa confident sa paggamit nito, so ganito lang naman siya ang paggamit pag maglalagay ka ng formula, so equals ka agad. Kung mag-insert tayo ng formula, equals, so pieces, i-click mo lang to, click, tapos times. So ito yung product. Yan. So, para ma-times natin, para makuha natin yung product, i-multiply naman ng price. So itong asterisk na to, shift 8. No? So, shift 8 times ito. So, makukuha mo na yung revenue ng Apple. So, may 60 pesos ka. So, tapos dito naman sa orange, so 2 times 15 lang naman. So, alam naman natin na 30. So, equals na naman. So, ganun yung, may repetition kasi. Yan, 2 times, so shift 8, 15. So, ganyan. So, paulit-ulit na lang na ganyan. So, baba na naman times. So, para na hindi ka na mahihirapan, paulit-ulit na ganyan. What if 100 items to? So, what if 100 items to all the way dito sa baba? So, yun, mahihirapan ka ng isa-isahin. Para na mas mapabilis, so, instead na magka-times ka ng isa-isa, ida-drag mo na lang to. So, nakikita mo to dito sa corner. So, ida-drag mo lang yan, makakopy na yan lahat ng mga formula sa taas. Yan. So, kung meron ka pang iba dito, like, meron kang ibang mga items dito, yung mga ganyan. So, ilagay natin, ang dami mong items, so, i-drag mo lang pababa. Yung mga ganyan. Diba? So, dito, wala ka kasing item. So, wala siyang ma-compute dito. So, hanggang dito lang sa may item dito, yun lang yung kaya niyang i-compute. So, dito, 0 na yan. Kung makikita natin na ganyang format, wala siyang sagot. So, ganun lang siya kadali. So, balik tayo sa 5 items. So, idadrag natin to pababa. So, meron na tayong revenue sa kada item o kada prutas. So, dito, kailangan naman natin na i-sum up to kung magkano ba lahat inabot nito. So, dito maglalagay tayo ng grand total. Lagay natin. So, or total revenue. So, it's up to you kung ano yung magiging label nyo. So, dito, isa-sum lang na to, equals. So, pag papasok ka sa isang formula, equals talaga yung una. Bakit equals? Kasi nga gusto mong i-add to. I-sum to siya. No? So, 60 plus 30, 125 equals 75. So, kung mano-mano yung gagamitin natin dito, pwede lang naman. Equals, tapos ito, tapos plus, which is shift equals. Nandito katabi ng backspace, kadalasan yan, makikita sa keyboard, shift equals, kaya nandito plus yan. Tapos ito naman, yan plus. Ito yung mano-mano. Marami namang gumagamit nito. Yan. Tapos ganyan. No? So, equals na. So, D2, D3, D4, D5, D6. Enter mo. So, yun. Kuha mo na yung 390. So, ito yung mano-mano na ginagamit. So, so mano-mano siya. Yung 3, ita-times mo ng 20. So, ito. Yan. Yung 3 na to, ito yung sa B2 times C2. So, more on, yung formula natin na ginagamit, more on symbols. Symbols yung ginagamit natin, yan. Symbols. Tapos dito, pagdating sa plus na, symbols din siya, plus. Di ba? So, ganito lang yung maging setup niya. So, marami magtatanong, so, bakit hindi sum yung ginagamit? So, yun, papunta din tayo doon. Kasi nga, pinakita lang natin kung ano yung itsura pag mano-mano. So, what if marami kang items dito? O, ganun yun eh. Pag sobrang dami ng items mo, so, isa-isahin mo itong i-click all the way pababa. So, yun, mahirapan ka. Yun lang yung disadvantage nito kapag ipa-plus mo. Pero, applying natin sa magiging upgrade natin, so, i-enhance pa natin to na formula. Kasi nga, ginagamit lang natin to na formula, na style, na method. Kasi, ganito din yung method natin. Kasi nga, symbol lang din ginamit natin sa multiply. So, symbol lang din yung gagamitin natin sa plus or sa sum. So, lagay natin, ika-copy natin to. So, dito, gagawa tayo ng isa pang table. So, ika-copy lang natin to. Tapos, dito natin ilagay. So, for comparing or
comparison natin dito sa unang ginawa natin na diskarte tsaka sa pangalawang diskarte. So, i-wrap ko na lang ito. Okay. So, dito, same lang naman yan na format. So, mag-iiba lang yung diskarte natin sa pagkuha. So, marami naman diskarte. Kung ano yung mga matutunan mo na mga formula, i-enhance mo lang o i-utilize mo na lang din para at least kung saan mo pwedeng magamit, mapakinabangan mo. So, dito, marami namang pwedeng gamitin. So, dito, ito, puro lang to symbol. So, napansin natin, mga symbol lang yan. So, dito, meron namang ibang formula. So, like, kung times, meron tayong formula na product. So, natin product. Okay, so, lalabas siya. So, i-click mo lang to. Or, shortcut natin is tab. Yan, product. So, ito, yan, ito times mo dito. So, comma. So, may argument dito. Ano yung mga argument na kailangan, ano yung mga numbers na kailangan. So, yan. Ganyan yung paggawa. So, pwede din naman, idadrag mo na. Since magkatabi lang naman siya, idadrag mo na lang. So, naintindihan din yung product na formula na ito yung ita-times mo. Ayan. So, 60. So, i-copy lang natin yung format dito. Ayan. Para magiging peso sign siya. Okay. So, meron na 60. So, equal lang. Ito, tapos ito. Equal lang. Product yung ginamit natin dito. Product, formula. Tapos dito naman, yung ginamit natin is times. Multiply. Ang tanong dito, meron kasing limitation. So, ano ba yung dapat gamitin? Itong multiply na symbol o itong product? Kasi yung total kasi nito, kung i-drag mo ulit, so ganun-ganun lang din na style. So, same lang naman. Halos same lang, di ba? Tapos yung grand total dito, ito yung gagamitin natin naman yung formula. So, hindi na sign yung gagamitin natin, kundi sum. Yan, sum. So, meron namang argument dito, number 1, number 2. Pero kung katabi lang naman sila, idadrag mo na lang lahat. Naintindihan din ng formula na yan yung isasum mo lahat. Ayan. So, isasum mo, 390 pa rin. Ayan, diba? So, equal lang. Yan, tsaka ito. Yung problema lang dito, sa product, yung formula kasi na product, meron kasi siyang ibang gamit. So, malalaman natin yan, i-discuss natin yan sa susunod ng mga video kung bakit hindi ko advisable na gumamit ng product. Kasi meron siyang mga ibang argument dito na kailangan natin i-apply. So, lagay natin, kung dito sa mano-mano, ito mano-mano kasi ito, multiply lang na symbol. Kung wala tong pieces dito, ilagay natin 0. So, 0, wala siyang maibigay na value kasi 0 nga. Kung sa mathematics pa, 0 times 20 equals 0. Any number na i-multiply ng 0 is 0. Diba? So, kung ialisin natin to lahat, 0 yung magiging sagot dito kasi nga walang pieces na nabili or na-consume dito. So, lagyan kung 1 yan, ayan. Kung meron namang 1, ayan, meron tayong total. No? Pero ibalik natin yung dating mga quantity. So, dito, pag 0 talaga, or ito, kung walang price dito, ayan, magiging 0 talaga siya. Any of this column, kung ano yung pipiliin mo na maglagay ka ng 0, magsi-0 siya. Total, kasi nga, minumultiply mo ng 0. So, ganun yung approach niya. So, dito naman sa product, kung product yung gagamitin natin, be careful tayo dito. Be mindful. Kasi nga, kung 0 to, lagyan natin, ito 3, 0. Kung isi-0 natin itong apple pieces, ano yung magiging sagot? Siyempre, dapat 0 kasi nga walang naibili. Wala tayong kita dyan. So, kapag i-delete natin yan 0, may 20. No? May siyang 20. At i-remove na natin yan lahat. Meron siyang presyo. No? Kung lalagyan natin ng 1 dyan, yan, walang galaw. Yan, no? Walang galaw. Ayan. Whereas dito, kung lalagyan mo ng 1, yan. Diba? Same sila, 1. Pero kung lalagyan mo ng 0, 0 talaga. Dito, kung alisin mo siya, 1 pa rin. So, ganito siya. Kung meron siyang argument kasi yan, kung true or false, kung blank siya dito, iti-treat niya as 1. No? Iti-treat niya as 1. Unless, kung maglalagay ka talaga ng 0 na number, ayan, masi-0 na siya. Ayan, kailangan niyang mag-0. Maglagay ka talaga ng 0. Diba? So, kadalasan kasi natin, hindi na tayo naglalagay ng 0 pag wala tayong kita o walang items na inilalagay. Naglalagay lang tayo ng blank. Mga ganun. So, it's up to you kung paano mo siya i-enhance para yung product
Kasi may gamit si product eh. Meron siyang ibang application. So, para for the sake dito sa tutorial natin, so wag natin gamitin itong product. Kasi nga, may instances talaga na hindi ka maglalagay ng zero dito. No? So, kung wala kang kita dyan, lagyan natin, kung wala kang kita sa lemon, as is lang ka na blank. Di ba? Ganon yung maging natin yung approach natin. Kasi parang napapangitan tayo maglalagay ng zero. So, meron namang mga advanced formatting dito na yung zero, pwede mo siyang i-substitute ng ibang character. O pagkagaya nito, ito zero to siya pero nilagay niya is dash. Diba? Hyphen. No? Pwede advanced na yan na conditional formatting o kung format niya, kung ano yung tawag nun. So, hindi na muna natin ito tackle. So, para maiwasan itong ganitong error, yan. Ito lang yung gagamitin natin, mano-manong multiplication na symbol. So, pero dito naman sa sum, ito wala tong limitation. So, ito pwede kang gumamit dito kasi kung imamano-mano mo to na input, so what if 100, 1,000 na items, so mabubulunan ka nito. So, para na mas mapadali, para i-combine natin yung idea natin dito. So, yung gagamitin natin, ito yung maging conclusion. Dito natin yung conclusion natin. So, itong revenue, yan. Yung gagamitin natin na product, o multiplication, yung dito. So, equals ito times ito. Kasi nga ito, walang limitation to. No? So, ito, hindi tayo masyadong nagkaka-error nito. Yan, 60. Tapos, idadrag mo lang siya. Control D, ganun. So, gumagamit ako ng mga Excel shortcuts dito. Pero, sige lang, ituturo ko din sa inyo kung paano gumamit ng mga Excel shortcuts. So, for the sake dito sa tutorial, so sisikapin ko hindi mag-shortcut dito. So, kung mag-shortcut man ako, papangalanan ko kung ano yung mga pinindot ko. So, para dito, sa Excel shortcut, ito, idadrag lang naman natin to ulit. Yan. So, katulad dito. Diba? Same dito ng approach. Dito, same din. Tapos, dito, sa grand total, hindi natin imano-mano na puro plus. No? Kasi, mabubulunan tayo niyan kapag ang daming items. Dito, gagamitin natin yung pangalawang diskarte, which is sum. No? So, kahit ilan pa yan, ilang items pa lang. No? Sum, tapos, dadrag mo yan. Oops, huwag mong gamitin yung pinaka-header. So, ito, isum natin. So, ganyan yung magiging output niya. Combination sa method 1 at saka method 2. Kung gagamitin mo to, kung idadrag mo siya papuntang pababa, kung ang dami mong items, no? So, ganun yung mga scenario niyan. Siya yung pinaka-aba. Lagyan natin, marami kang dito. So, ulit na natin yan. Kung marami kang items, yan. Ganyan. No? So, kung isasum mo siya, sum. Yan. Kung gaano pa yung kahaba, drag mo lang yan agad lahat. Drag mo. Tapos, okay. Ayan, may total ka na agad. Ayan. So, kahit na maglagay ka ng 0 dito, tinitreat niya as a 0 dito, tapos hindi kinakount niya yung 0. Hindi kagaya sa product dito na kinakount niya as 1. So, ganun lang yung sa general. No? Sa general natin yun matutunan. Magagamit natin yan kung ano yung field mo, ano yung trabaho mo. So, ikaw na lang yung mag-manipulate dito sa data na ginagamit natin. Example lang tayo ng prutas. So, punta tayo sa construction. Kasi dito din yung palaging problema sa pag-compute, pag-estimates, lahat ginagamit talaga yung Microsoft Excel para ma-finalize yung bill of materials, bill of quantities. So, punta tayo sa construction. So, ito, ganito yung kadalasang format ng mga bill of materials. So, meron tayong item dito, cement, sand, gravel, ilagay natin mason. So, ilagay natin dalawang mason muna. So, meron tayong quantity dito, so 10 bags. So, ito, meron tayong unit of measure, 10 bags of cement, tapos meron tayong 0.33 cubic meter ng sand, tapos gravel 0.5 cubic meter, tapos may mason tayo na merong manpower natin Monday, tapos labor dalawa.
So, meron tayong specific na rate dito, 700 yung mason, 500 yung labor, tapos yung prices ng semento. So, ito, hindi ito updated kung magkano na yung price ng cement ngayon. So, ito ay based lang as example. No? For the sake of example, naglalagay lang ako dito ng mga prices na conservative. So, 250, so ganun lang ito more or less. So, sand 1,200, gravel 1,300. So, kung meron kayong updated na price list dito, i-comment na lang below kung ano yung mga current na prices ng mga materyales. So dito, kadalasan, kinocompute lang naman dito yung amount, no? So, or total. So, amount dito, kung magkano yung cost ng materyales. Mula nung idea natin sa general, so ita-times lang natin. So, apply na natin yung pinaka-efficient way. So, yung multiply, wag lang yung product, yung times na lang na symbol, tapos all the way pababa, isa-sum mo na lang na formula. So, i-apply natin. So, amount equals, so itong quantity dito, ita-times lang naman to sa price. So, dito, 10 times 250 equals amount. No? So, ito yung magiging cost ng cement. Tapos, sa sand naman, so ita-times mo lang ulit. So, ida-drag mo lang to. Ida-drag mo lang to hanggang dyan. So, meron ka ng price sa kada items. Tapos, lagyan mo nito. Ilagay natin grand total. Total natin. So, equals sum. So, ito yung gagamitin natin sum. Kasi, kung pag bill of materials, ang dami talaga. Ang haba yan. So, hindi lang yan cement, sand, gravel. Meron pa yung mga bakal. Meron pang mga tie wire. Ang dami. Ang dami. Kahit sand nga lang. Meron pang ibang klase-klase ng sand sa gravel. Meron pang iba't iba niyan. Meron pang 3/4, 1/2. No? Meron pang G1. Lahat marami. Sa mason, sa skilled, meron pang carpenter. Ang dami. Ang dami may consider. Equipment. No? So, yan. Lahat i-calculate yung amount niya na magagastos sa construction. Kaya dito, naglagay lang ako ng 5 items na alam natin lahat. So, itong cement, sand, gravel, mason, labor, so, alam natin yan. So, dito, isasam lang natin lahat ng magagastos for this specific na scope ng trabaho. Yan. So, meron tayong cost na 5,246. So, ganun lang, kasimple, kadali, paggamit ng sum at saka product. So, I hope na may natutunan tayo sa pag-share natin ng formulas na yon. So, sa susunod natin na pagkikita, ibang formula naman yung gagamitin natin, yung relevant naman sa trabaho natin talaga. So, yung magagamit natin ng gusto, yun yung kailangan nating pag-aralan. Marami pa tayong kasunod nito, so abangan natin mga next episodes at saka next tutorial natin. So, maraming salamat at saka ingat kayo.